Kontemporaryong issue. Ang salitang kontemporaryo ay tumutukoy sa mga pangyayari sa kasalukuyan na maaaring nakakaapekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ito ay mga paksang napapanahon na nagiging sanhi ng pagkakabagabag ng mga tao. Maaari rin itong mga pangyayaring nagaganap sa nakalipas na nakakaapekto hanggang sa ngayon sa lipunan. Ang salitang issue naman ay mga pangyayari, suliranin o paksa na napag-uusapan at maaring dahilan o batayan ng debate. Tandaan mo na maaari itong magdulot ng positibo o negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Base sa mga nabanggit, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sinasaklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugnayan sa interes at gawin ng mga mamamayan. Maaaring ito'y nagaganap o umiral sa nakalipas na panahon, ngunit nananatiling litaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malaking epekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan. Uri ng kontemporaryong issue. Kauna, kontemporaryong isyung panlipunan. Mga issue o mahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Halimbawa, pag-aasawa ng may parehong kasarian or same-sex marriage, terorismo, rasismo, halalan, at kahirapan. Ikalawa, kontemporaryong isyong pangkalusugan. Mga isyu na may kaugnayan sa kalusugan na maaring nakakabuti o hindi nakakabuti sa mga tao sa lipunan. Halimbawa, COVID-19, sobrang kabataan, malnutrition, drug addiction, and HIV or AIDS. Katlo, kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Mga isyung may kinalaman sa kapaligiran at sa mga usapin sa pagpapaunlad ng tamang paggamit ng ating kalikasan. Halimbawa, global warming, paglindol, baha, bagyo, El Nino at La Nina. Ikaapat, kontemporaryong pangkalakalan. Mga suliranin may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Kasama rito ang mga usaping isyung pang-ekonomiya. Halimbawa nito, import or export, online shopping, free trade, samahang pandaigdigan. Saan ka nga ba makakasiti ng mga issue? Sa panahon natin ngayon, marami nang mapagkukunan ng mga impormasyon tungkol sa mga kontemporaryong issue. Kabilang dito ang radyo, telebisyon, internet, social media at mga nakalatang material tulad ng pahayagan, flyers at magazine. Iba't ibang uri ng media. Print media, halimbawa, comics, magazine, at dyaryo. Visual media, halimbawa, balita, pelikula, dokumentaryo. Ikatlo, online media, halimbawa, Facebook, online blogs, and websites. Mga bagay na dapat tandaan sa pag-aaral ng issue. Una, sa pag-aaral ng isang issue, kinakailangan mong bigyang pansin ang mga bahagi nito na makakatulong sa pag-unawa at tamang pagtugon sa mga isyung kinakaharap ng isang bansa. Kalawa, dapat ding suriin ang pagkakaiba ng mga opinyong nakapaloob sa isang issue. Kung ito ay opinyong pangkapaligiran, pang-ekonomiya, politikal, panlipunan at iba pa. Pangatlo, alamin kung ang isyung ito ay nagbago sa paglipas ng panahon. Pang-apat, sa pag-aaral ng isang issue, kinakailangang alamin ang lawak ng epekto at level nito. Ito ba ay isyung lokal, pambansa o sumasaklaw sa pandaigdigang level? At ang panghuli, mahalaga ring malaman mo ang mga dapat gawin at sino ang dapat kumilos tungkol sa issue at papaano mahikayat ang ibang tao
na kumilos tungkol dito. Mga bagay na dapat tandaan sa pag-aaral ng issue. Unang bullet, kaalaman sa pagsuri kung ito ay naglalahad ng patas na opinyon. Dalawa naman, kaalaman sa batayan ng issue saan nagmula, maaari na ito ay hango sa mga legal na dokumento, journal, sulat, larawan at iba pa. Ikatlo, kakayahan sa pagbibigay ng opinyon, pagbuo ng ugnayan at pangkalatang pananaw sa isang pangyayari. Kakayahang malaman kung pahayag o pangyayari ay makatotohanan o nakabase sa opinyon o haka-haka lamang. Yun lamang po. Salamat sa pakikinig.